The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga po sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Ating welcome lahat nating mga pastors, mga leaders po natin, lahat nating mga primary, lahat nating mga cell group members, lahat ng mga nanay at tatay, mga buong pamilya na kasama natin ngayon sa kanilang mga tahanan. Ay ating welcome and good morning sa inyong lahat. Kasama na rin po ang ating mga Filipino workers, mga nagre-reside sa iba't ibang sulok ng mundo, nating mga leaders, disciples sa iba't ibang lugar ng bansa outside of the Philippines. Ay welcome natin sa umagang ito sa ating morning simbahay. At simulan po natin ang umagang ito sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa araw na ito na minsan pa kami po ay makapaglaan ng oras upang sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Nakita mo, Lord, ang iyong mga anak na sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, outside of the Philippines, mga kasama namin, Panginoon, na may pananabik at pagkauhaw sa iyong mga salita. I pray, patuloy ka magministeryo sa buhay ng bawat isa sa kanila. Pinagkatiwala namin sa iyo ang oras na ito sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Damin po natin ang mga awiting ito, sabay-sabay nating sambahin ang ating Panginoon sa pangunguna ng ating CGS Philippines Worship Team. You're all we need. We give you our whole lives. Your perfect love will set us free. Whoa, we want your flame to grow. Whoa, God, ignite our souls. We want to set the world on fire. It starts on the inside, starts on the inside. We wanna bring the dead to life. It starts on the inside. It's time to believe that we can be the ones to make history. We need your strength to love the lost and give our everything. Whoa, we want your flame to grow. Whoa, God, ignite our souls. We want to set the world on fire. It starts on the inside, starts on the inside. We want to bring the dead to life. It starts on the inside. It starts on the inside. Whoa, we want your flame to grow. Whoa, God, ignite our souls. Come on. Whoa, we want your flame to grow. Whoa, God, ignite our souls. We want to set the world on fire. It starts on the inside, starts on the inside. We want to bring the dead to life. It starts on the inside. We want to set the world on fire. It starts on the inside, starts on the inside. We want to bring the dead to life. It starts
Salamat sa mga mensahe ng awitin na ating narinig mula sa ating music team. At sa oras na ito, mga notebook natin, bahagi na ng buhay natin, at ballpen, higit sa lahat, ang mga Bible po natin ay ating pong ihanda sa ating sama-samang pagsasaluhan sa kanyang mga salita. In Matthew chapter 12, 43 to 45, buksan po natin. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan is about the danger of living a vacuum life. Pag sinabi nating vacuum, ang ibig sabihin ng vacuum life, mga kapatid, emptiness of space. So, sa mga tahanan natin, may mga vacuum naman siguro tayong ginagamit. Pag sinabing vacuum, sumisip-sip yan ng mga dumi sa bahay. At empty yan sa loob. Now, itong binasa natin, dito sa talata nating binasa, ay isang senaryo na sinabi ni Jesus Christ na ating mapapansin dito. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, ibig sabihin, ito'y gumagala, sabi nga dito. So ito'y picture ng isang tao na kapag kay Kristo ka, ang evil spirit lumalabas sa iyo. Ngunit, kapag tayo na sa Panginoon at nawala na ang ating sigla, wala nang alab sa atin, wala na ang tinatawag pagpahalaga ng ating mga devotion, na-attract na tayo sa mundo, may tendency na magiging ganito ang picture natin. No? Kapag ang buhay natin is like a vacuum, wala nang devotion, wala nang prayer, hindi ka na nagpapahalaga ng simbahay, hindi ka na excited. Ibig sabihin, bakante ang ating buhay. Inside. Wala ka ng prayer life, wala ka ng devotion. Ang sabi dito, kung wala itong matagpuan, sinasabi sa sarili, in verse 44, babalik ako sa tahanang aking pinanggagalingan. So, ibig sabihin, tandaan natin, ang ating kalagayan sa mundong ito, darkness and light lang ang nakapaligid sa atin. No? Ibig sabihin, the Spirit of God and the evil one. So kapag ang Spirit of God mawala na sa ating buhay, ang evil na umalis sa atin, babalik yon. At pagbalik niya, nakita niyang walang laman ito, sabi dito sa 45, magsasama pa siya ng 7 espiritu na mas masama pa kaysa dati. That is why, ang objective ng ating mensahe sa umagang ito, dito nyo makita, hindi pala biro itong sinasabi nila pastor ng mga leader namin, na dapat pahalagahan namin ang araw-araw na panalangin, araw-araw na pagbabasa, pagbulay-bulay, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagpahalaga ng mga cell group, pagpapahalaga ng simbahay katulad nito, because this is our protection. Pag nawala na ito sa buhay mo, ito yung picture natin. Bakante ang buhay natin. At kapag bakante ang buhay natin, this is the number 1 point, you are the entry point of the evil. Pag sinabi entry point of the evil, mas madaling makapasok ang dyablo sa ating buhay. Bibigay ko sa inyo ng halimbawa para maintindihan ninyo. Kung dati nakakilala ka na kay Lord, at pagkatapos binasura mo ang devotion, binasura mo ang pakikinig na salita ng Diyos, dati excited ka kay Lord, pero binasura mo na lahat, anong sabi dito sa verse nating binasa? Sabi dito, magsasama siya ng 7 espiritu at masama pa kaysa kanya. At pagpasok at sila'y manirahan doon dahil dito ang magiging kalagayan niya ay mas masama pa kaysa dati. So ibig sabihin, kung ikaw dati ay
may pinagdaanan at ang buhay mo dati, halimbawa, drug addict ka, nabago ka. Pagkatapos, as long as you continue in serving the Lord, huminto ka. Papasok ang evil, mas masahol ka pa kaysa dati. So kung drug addict ka dati, ngayon drug pusher ka na. Isa itong katotohanan sa buhay po natin, mga kapatid. May isa kong kwento sa inyo, ang church na to napakatagal na, ang Las Piñas CGS, Church of the Good Shepherd Las Piñas. May na-convert dito na dati ay lulong siya sa droga. Nakapag-asawa din siya nakakita siya ng mamahalin niya dito sa church. Nagkaroon sila ng pamilya. Naglilingkod siya sa Lord. Pero habang tumatagal ang journey niya, na-attract siya sa mundo. Lulong siya sa droga dati. Pero bumalik siya sa pagdodroga, sa bawal na gamot. Hindi na siya nag-church, hindi na siya nakikinig ng Word of God, wala na siyang devotion, hindi na siya aktibo. Bumalik talaga siya sa dati at mas masahol pa sa dati. Alam yung ending ng life niya? Natagpuan na lamang siyang pinatay. Pinatay siya. Yan ang ending ng buhay niya. Ang masaklap, pinatay siya dahil sa kanyang bisyo. Marami yung mga barkada, marami din katulad niya na marang nagkaunsihan sila na salvage. Ito yung sinasabi. Ibig sabihin, dito nyo maintindihan na ang objective ng ating pinag-usapan, pag hindi mo binalyo ang devotion, hindi mo binalyo ang Bible reading, that is inside of your spiritual life. Hindi mo in-strengthen, hindi mo in-strengthen ang buhay mo sa pagsamba sa Diyos, sa face-to-face man o sa online. At kampante ka na Kristiyano ka, but inside you are already vacuum. Outside, nakikita ka, masipag ka pumupunta sa church, masipag ka nakikita sa cell group, pero deep inside, you have no already connection with God because you don't pray. You have no personal devotion of your life. Ibig sabihin, nagsiserve ka sa Lord, surface na lang. But deep inside, wala ka ng karga ng salita ng Diyos. Matagal ka na palang hindi na okay kay Lord. At habang kalaunan, lalabas yan ang tunay nating inner life. And time will come, mamalayan, lalayo ka na ng kusa. Kasi hindi mo pinaalagahan yung inside of your life. At ito yung example ko sa inyo. Ang sipag sa gawain ng Lord, ang pinakamasaklap sa lahat, pinatay hindi dahil kapaglilingkod kay Lord, pinatay dahil sa drugs. Mga kapwa din niya. At nangyayari yan sa atin. Kaya ang message na ito, it's a warning to all of us. That is the danger of living a vacuum life. Kapag nakita ng demonyo, wala kang karga ng Word of God. Kahit nagpupuri ka, nakikinig ng Word of God ngayon, pero wala kang personal feeding of the Word. Makikita mo ang mga garbage papasok sa iyo. Kasi ang vacuum, sumisip-sip yan ng garbage. Diba? Meron tayo sa bahay, sinisip-sip yung mga dumi sa loob ng bahay natin. Yun ang picture ng mga Kristiyano kuno. Nagpo-post pa yan ng mga verses sa media, pero hindi nagpapadisciple. Ito yung mga nagre-rebelde. Pero hindi nila alam, may sapi na sila ng demonyo. Kasi ang demonyo gumagamit din ng Word of God eh. Mga kapatid, ang isa sa example ko sa inyo dito sa amin, sa subdivision, sa aming tinitirhan may bakanting lote. Alam nyo naman ng mga Pilipino, may-ari yung bakanting lote, pero hindi siya nakikita. Napuno na mga damo, tumutubo na ang mga kung ano-anong klase ng mga damo. Ang napapansin ko dito, pag bakanti ang lote, alam niyo naman ang mga Pinoy, walang disiplina, tatapunan niya ng paisa-isang basura. Sa gabi, nagtatapon niya ng basura ang mga nasa paligid. 1 week bago kunin niya ng garbage truck, 1 linggo, tambak na ng maraming basura ang bakanting lote.
nilalangaw, dinadaga, kinakain ng mga ligaw na pusa. At pag dumaan ng mga tao, ang baho at masakit sa mata tingnan na ang basura na sa gilid ng bakanting lote. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Ganon din. Kapag hindi mo alam sino ang may-ari sa iyo, at binasura mo yung may-ari sa buhay mo, si Jesus Christ, na dati kasama mo, wala na sa buhay mo, you are like a vacant lot. And you will accept any garbage na itatapon sa iyo. At ganun ang picture ng mga taong vacuum ang buhay. Tanggap ka ng mga tinatawag basura, mga kwentong basura, mga walang kwentang mga napapanood. Gumagawa ka ng mga bagay na dati hindi ka umiinom ng alak, ngayon umiinom ka na ng alak, bumabalik ka na sa dati. Ito yung vacant lot eh. Hindi mo na alam ang boundary mo sa buhay. Kasi control ka na ng evil. At ang masaklap dito, ang demonyo na umalis sa atin, magsasama pa ng ilang espiritu? 7 espiritu. Sabi dito, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Pansinin ninyo, yung mga tumalikod sa gawain ng Lord, ang bait dati yun, isa na rin sa kumukutya sa gawain ng Panginoon. At dati hindi yan nagsusugal, umiinom ng alak. 7 espiritong pumasok. Baon na sa utang, may bisyo na, marami pang babae. Kasi, tandaan natin, binasura mo yung tinuturo ng mga pastor palagi dito at ng mga leaders natin. Devotion, prayer, cell group, simbahay, mentoring. Hindi natin alam, that is our walls of protection. Bakod natin yan eh. Nakita ko sa isang bakanting lote na ginagamit namin sa ngayon, may kaibahan sa isang bakante. Kasi yung isang bakanting lote na ako ang, kumbaga, inupahan ng church natin para may parking lot, may bakod yun. Nakabakod yun. May 4 walls siya na binakuran yon. Bakante siya, pero walang nagtatapon ng basura. Ang isa, ang kaibahan, walang bakod, mga patay na daga, tinatapon, patay na pusa, tinatapunan. Wala kasing bakod eh. Pag ang buhay mo walang bakod ng panalangin, walang bakod ng reading of the Word, meditating of the Word, walang bakod ng cell group, walang bakod ng simbahay. Every week, wala yan sa buhay mo. Mga toxic tatanggapin mo. At hindi mo yan matatanggihan. Kaya mga maling tao kasama mo. Kasama mo na dyan ang mga taong slanderer, gossiper, kasama mo sila. At hindi mo na mamalayan, you are the entry point of the evil. Kaya dito niyo ma-realize, because the objective of this message, kapag wala pala ako nito, pasukin ako ng dyablo. Kaya mainitin ang ulo mo, nagmumura ka na, at makikita ng iba, hindi na talaga si Kristo nakikita sa buhay mo. Why? That is the danger of living a vacuum life. Kita niyo mga kapatid, akala ninyo requirements yung reading of the Bible, prayer. Hindi niyo alam, bakod sa buhay mo yon. At pati pamilya mo, madadamay dyan, mga kapatid. Kasi bakod natin yan eh. Bakod natin ang prayer, bakod natin ang reading of the Word, cell group, at the same time, ang mga ating discipleship training. Yan ang bumabakod sa iyo na kapag pasukan ka ng mga toxic, pasukan ka ng mga maling tao, wrong people, papasukan ka ng mga BFF mo. Sino yung mga BFF mo last week? Actually, ang mga pangalan nila, mga kapatid, sabi nga ng kapatid ko, sila si Maki, si Steffi, tsaka si Slandy. Ang social na mga pangalan nila, di ba? Sino yun si Maki? Sila mga mockers. Sila si Steffi, Stepnik, at saka sila si Slandy.
At ang kanilang mga mastermind, si Sati. Sino si Sati? Si Satanas. Kapatid, sila yon. At ikaw, papasukan nun. Kasi ang pangalan mo, si Folly. Sino si Folly? Foolish. Di ba? Ang mangmang na tao, madaling pasukan ng mga maling tao. Tandaan natin yon. Kaya you are the entry point of the evil. Tandaan natin. Kapag wala kang, kaya nga, tandaan ninyo, kahit matagal na kayo, primary ka, leader ka, active ka sa mga meeting, pero nakita ng demonyo, wala kang word of God, wala kang prayer life. Baklas ang dalawang bakod sa iyo. Kaya minsan, ang lumalabas na lingwahe sa iyo, sablay. Sablay siya. Sinira mo ang dalawang bakod eh. Ang natira na lang sa iyo, simbahay and cell group. Wala ka ng prayer. Kaya ang lingwahe mo iba. Kaya it is important, listen to this is very important, na you strengthen the inner side of your life. Kaya importante yung inside of our life before the outside. Kasi marami ngayon pinapaganda ang panlabas eh. Nakaanyuan. Sabi nga ng Diyos, sa kay propeta, paghanap ng isang anointed one, huwag mo tingnan ang panlabas na kanyuan. Huwag mo hanapin yung gwapo o maganda. Mahalaga sa akin yung panloob. At yun si King David. Ibig sabihin, marami sa atin, nagkukunyari sa panlabas. Ginagastusan ng panlabas. Di ba? Ginagastusan ng panlabas na maging maganda sa tingin ng marami, pero nitso na pala, mabaho na yung panloob. Wala ng devotional life, wala ng prayer life. Kaya tandaan po natin mga kapatid, that is the danger of living a vacuum life. You are the entry point of the evil. Papasukin ka ng dyablo. At mamalayan mo na lamang, welcome ang lahat ng mga basura sa buhay mo. Kaya pag open mo ng Facebook, basura ang hinahanap mo. Basura ang kinakain mo. Walang word of God ka eh. You don't know how to put boundary in your life. That's the problem sa buhay natin sa ngayon. Kaya nga ito'y paalaala sa atin na dito nyo i-value, kaya pala palagi kaming ini-inject na dapat may personal prayer kami, personal devotion kami. May dapat may community of people kami, that is our cell group. Dapat meron kaming tinatawag family of gathering, and that is our pagsamba. Even face to face, it's okay. Even in simbahay. As long na may wall of protection ng life mo, importante yan. Hindi ka dalawang mukha, mga kapatid. Kahit saan ka iba to, meron kang tinatawag spiritual protection. Kasi tandaan natin, pag ang puso mo walang Diyos, papasok demonyo. Dalawa na exist dito eh. Walang Diyos, puso at isip mo, demonyo nag-aantay. Sabi niyan, di ba sinabi yan sa Peter? He is like a roaring lion. Uhaw na uhaw siyang pasukan ka. Inaantay lang niyang i-reject mo ang salita ng Diyos, i-reject mo ang Word of God. At masaklap kapag ang nanay mismo, ang tatay mismo hindi nagpapadisciple, damay pati mga anak. Dito nyo makita mga kapatid na nasa worst generation na tayo. Sabi nga sa binasa natin, nasa evil generation na tayo. So kung wala ka sa mga sinasabi kong basic na to, open sa basura pamilya mo. Hindi mo alam, mga anak mo pala, garbage na rin ang nakukuha nila. English lang, di ba? Social lang. Kaya ang mga demonyo ngayon, social na demonyo. Di ba? Kasi nasa social media sila eh. Kaya makikita nyo mga kapatid, kaya social na rin ang pangalan ni, ni Maki. Si Maki na siya. Di ba? Kaya tandaan natin mga kapatid, isa itong paalala sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. The second one, no? Bakit may panganib sa isang bakanting buhay?
No, like what I said, wala siyang wall of prayer, walang wall of devotion, walang wall of morning prayer, walang wall siya ng pagsamba sa Diyos katulad nito. Entry point ka ng evil. Pasok labas ang evil sa life mo. Kaya magtataka ka dati hindi nagmumura, ngayon nagmumura na. Saan ba galing ang pagmumura? Pagsisinungaling. Saan ang galing yung yabang? Biro mo sa lahat ng bahay nyo, yayabang nyo lahat. Walang nagpapakababa, kaya palagi gera ang bahay. Entry point ng evil, ang tahanan na walang wall of protection. Vacuum eh. So labas-pasok ang diablo dyan sa loob ng iyong buhay. Ayon. The second one, mga kapatid, tandaan po natin to, you are not only the entry point of the evil. If you live a vacuum life, number 2, you live an unguarded life. Pag sinabi unguarded life, parang sa vacant lot, kapag walang nagbabantay dyan, may pumapasok. So we need to guard our life. Kaya di ba yung mga mall, mga mahalagang lugar, may security guard. Kasi kapag walang security guard, aabusuhin ang place na nakawan, sisirain. That is why we need someone to guard our life. And that is our leader, our mentor. Sila magpapaalala sa atin, wala kang leader, wala kang mentor. Pagkatapos, pinagtawanan mo pagawain ng Lord. Unguarded life ka. Ang masaklap nito, pati anak mo, nagmumura na rin. Unguarded eh. Di po ba? Anong sabi ng salmista sa Psalm 141 verse 8? Tingnan po natin. Psalm 141. Mismo ang salmista, kailangan niyang ang protection ng Diyos sa buhay niya. Di ba? For my eyes are toward you, O God the Lord. If you or in you I take refuge, do not leave me defenseless. Tingnan mo, ang salmista mismo, si Haring David, although alam niya sundalo siya eh, huwag mo akong iwanan, O God, na defenseless. Huwag mo akong iwanan, Lord, na walang depensa. Huwag mo akong iwanan, Lord, na walang bantay ang buhay ko. Ibig sabihin, kinikilala ni King David, ang bantay niya sa buhay, ang Diyos. Ikaw, lumalayo ka sa Diyos. Nire-reject mo ang Diyos. Ang Diyos malapit sa mga nagpipray. Nagbabasa ng Bible, nagsisell group, nagsisimbay. Lahat yan, nireject mo. Nagdancing queen ka na lang. Nagsinging queen ka na lang. Naging vloggers ka, kapatid. So, ang nangyayari, naging makasanlibutan ka. Defenseless tawag nun. And you live an unguarded life. You live an unguarded life. May nalaman nga ako, kabataan, may maraming tas sa church, iniwanan dahil sa jowa eh. Yun ang tinatawag na unguarded life. Ito yung mga unguarded life. Magjowa sila. Okay sa parents. Ang babae, hindi naman sila kasal. Ang babae, pumupunta sa bahay ng lalaki at doon natutulog sa isang kwarto. Okay lang sa parents yun. Ang tawag nun, unguarded life. Minsan, si lalaki matutulog din sa kwarto ng babae. Okay lang sa parents yun. Ang parents kasi, unguarded din. Takot din ang parents sa mga anak. Kaya ang tingin natin sa mali, tama. Di ba? Saan ka nakakita? Kahit sa ibang bansa. Ang tawag nila, liberal na ngayon. Hindi na tayo conservative. Ang tingin natin sa mali, tama. Ang tawag nun, you live an unguarded life. Napasukan na ng diablo ngayon ang mga bahay. Napasukan na ng demonyo ngayon ang kabataan. Kita niyo mga kapatid? Nagliligawan sa Facebook. Umuuna agad. So nakikita natin, you live an unguarded life. May mga balita na minsan nagkakilala lang sa Facebook. Nakipagtagpo yung babae, ni-rape, tsaka pinatay. Unguarded eh. Wala ang Diyos na sumasama dyan. Kaya mapalad ang kabataan ngayon na nagpapadisciple. Marami na aksidente sa motor. Unguarded eh.
Walang nagbabantay sa kanila. Nakita niyo mga kapatid? Walang solid word of God ang buhay nila. Kaya mapapansin mo, kahit ang mga nanay, pinasukan na rin ng dyablo. Hindi nagpapadisciple, mas gusto pa nilang barkada si Maki, tapos barkada si Steffi at si Slandy. Pati mga anak nila, nadali na din. Naalala ko minsan, marami akong inihandog na bata dito. May mga magulang hindi nagpapadisciple, pero nilalapit nila ang anak nila sa Panginoon. Kaya ako pag naghandog ng bata, sabi ko, sino leader mo? Sino nga ba? Ayun, sabi ko, sablay na to. Hindi niya mabanggit ang leader niya. Pero for the sake of sa isang bata, ihandog ko sa Panginoon. Ito napapansin ko, mga kapatid. Pag unguarded ang buhay ng parents, alam nyo ba na nag-scream ang mga bata dito pag may mahandog ako? Umiiyak, sumisigaw ang bata. May inihandog naman ako mga bata dito na ang tahimik nila at nakangiti pa. Sa loob-loob ko, ang batang ito may sapi. Bakit sa loob ng church nag-screaming siya? Pero kapag sa kay McDo, nakangiti. Pag sa mga mall, tuwang-tuwa. Pag sa church, parang sinaniban ng demonyo. Pansin niyo mga kapatid? Subukan niyo mga anak niyo, kunin niyo ang gadget sa kanila for 5 minutes. Pag yan ay nag-scream, nagwala, may sapi ang anak mo, kapatid. May sapi ng demonyo yan. Kahit ikaw, tanggalan ka ng gadget, mainit ulo mo, may demonyo ka din. Pati magulang. Hindi nyo alam na ang bahay nyo may demonyo kapag halimbawa, walang gadget sa isang araw. Mag-usap tayo. Ayun, di na mapakalim bawat isa ngayon. Ano na, nagagalit na, nairita na. Tanggalin gadget. Paalala ko lang sa atin, mali ang inyong pananaw sa demonyo. Ang tingin natin sa demonyo kasi ganito, nagliliyab ang mga mata. Lumalabas ang mga pangil. Mahaba ang buntot. Hindi yan ang larawan ng demonyo. Ang larawan ng demonyo maganda. Guwapo. Social ang dating. Ano yan? Maayos manamit. Kasi deceptive nga siya eh. Deceptive siya. At yun ang kaibigan mo. Pero pag nagsalita yan, lingwahe niya makademonyo. Kaya dapat nyo makita ito mga kapatid. Pagdating sa mga spiritual matters, lumalabas ang lingwahe nun. Nag-o-oppose siya. Ino-oppose niya ang mga bagay na spiritual. Pero nakadamit na maayos yan. No? Nagpapabango pa yan. Kaya mali ang inyong pananaw na ang demonyo nagliliyab ang mga mata. Maigi pa nga palayasin ang demonyo na ganyan eh, aalis eh. Pero mahirap palayasin yung hindi mo alam na ang katabi mo may sanib. Ayon. May sapi. Unguarded life yon. Bakit? Sa isang araw, ang gadget niya, iba pala ang ginagamit. Hindi niya ginagamit sa pag-win soul. Hindi niya ginagamit sa cell group. Kundi ginagamit niya sa mga walang kwenta. Pansarili lamang. Wala siyang tinatawag na solid word of God sa buhay niya. At ang tawag nun mga kapatid, unguarded life. No? Mag-ingat tayo sa mga taong unguarded ang buhay. Lalo na ikaw, bantayan mo rin sa sarili mo, kapatid. Kasi kung balikan natin yung binasa natin kanina, no, dito sa Matthew 12:43-45, mapapansin natin, ang unguarded life, anyone can enter into your life. Tanggap mo lahat. Lahat ng klase ng tao tinatanggap mo. At alam niyo ba, mga unguarded life, may kilala ako niyan. Naging kasama ko dati, walang mali sa kanya. Pag siya'y bigyan mo ng instruction, tango lang siya ng tango. Opo. Pag siya'y pinagsabihan mo, opo. Pero pagkausap niya mga slanderer, tama ka.
Tama ka, totoo yan. Talagang ganyan yun. Ibig sabihin, pagkausap niya ang wicked, umuoo siya. Pagkausap niya mga righteous people, umuoo din siya. Hindi niya alam na pasukan na siya ng dyablo kasi tandaan natin, if you have a righteous life, you know what is your boundary. And you can identify the wrong people and the right people. Guarded ang life mo eh. You can discern. Pero pag unguarded life mo, ang wicked, umaayon ka sa wicked. Pag sa righteous naman, umaayon ka din sa righteous. Ibig sabihin, may entry point ang mga wicked sa life mo. At the same time, sila din nagdodomina sa iyo, 50%, ganun din sa mga tao na godly, 50%. So ang buhay mo ngayon, mapapansin natin, umaayon ka sa mga gumagawa ng masama. At kapag kasama mo ang mga tao, katulad ngayon, nandito yan, umaayon ka din, nakikinig ka ng Word of God. Pero ang kaibahan sa journey, hindi ka nagpapadisciple. Ang gusto mo lang makinig. Kasi mamaya, makasanlibutan ka na eh. Diba? Ilang oras lang to, mga 1 hour and 30 minutes tayo, nandito ka, ang dating godly ka. Pero after this, magwawalwal ka na. Ibig sabihin, makasanlibutan ka na for so many days. Ang tawag nun, you live an unguarded life. Yung gusto mo lang palagi may makuha, pero ayaw mong gamitin ka ng Diyos. Marami yan, mga kapatid. At hindi ibig sabihin na Kristiyano ka, secured ka na. Hindi. Maraming Kristiyano ang nagdodomina, demonyo. Demonyo ang nagdodomina. Kasi ang demonyo nakikinig din ng Word of God eh. Ang demonyo nagche-church din. Pero hindi nababago ang buhay ng demonyo. At marami ring ganyan. Akap niya demonyo at akap niya ang Diyos. Para kahit saan siya, pupwede siya. Ayon. Ang tawag noon, unguarded life. Tinatanggap niya yung mga toxic, tinatanggap niya rin yung Word of God. Mga kapatid. Kaya unguarded life. Pag sinabi unguarded life, wala kang depensa sa buhay mo. Kaya pati mga anak mo, ganon din nangyayari. Ayon. Kaya sablay ngayon sa iyo ang Romans 12:1 and 2. Ano sabi sa Romans 12:1 and 2? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Marami ngayon umaayon sa takbo ng mundong ito. And this is a warning to all of us. Guarded ka ba ng Diyos? O unguarded ka na kahit ang evil pumapasok sa iyo? Ayon. Kasi ang taong unguarded, akala mo, okay siya. Kasi sa panlabas, nakikita mo siya sa mga meetings. Nakikita mo rin siya sa mga discipleship. Pero ang loob ng puso pala, puno ng galit, puno ng puot, puno ng pagre-rebelde, puno ng paghihinanakit. Kasi hindi dinevelop ang inner man. Ang outside man yan dinevelop. Ang tawag nun, yun ang kasama ni Jesus na mga Pharisee, mga Pharisees, no? Mga mapagkunwari. Kaya tandaan ninyo, before outside, inside first. Strengthen your spiritual life deep inside of your life. Puso mo, bantayan mo at isip. Pangalagaan mo yan. Kasi kung ikaw naglilingkod kay Lord, may inggit ka, may sama ka ng loob, may hinanakit ka, may wrong mental mindset ka, nakikita ka, maayos ka naman manamit. Mukhang banal ang dating mo panlabas, pero sa loob mo pala, rebelde ka, unguarded life, yun. No? Kaya importante ang inside before outside. Lumalabas ang beauty ng spiritual life mo if your heart and your mind filled with the Holy Spirit. If you talk, if you say something, there is an anointing. May anointing. Why? Guarded ka eh. Guided. Ang Holy Spirit na nasa iyo ay mayroong kahinahunan. Because you are controlled by the Holy Spirit. Di ba ba? Mayroon kang tinatawag na
kabutihang loob. Meron kang joy. Meron kang love. That's your inner man. Meron kang teachable heart. Pero pag unguarded ang life mo, kinukontra mo gawain, pero nasa gawain ka. Kasi tinatanggap mo rin yung mga toxic people sa buhay mo eh. Sa halip na sila mabago dahil sa'yo, ikaw pa ngayon ang tinataniman nila ng mga toxicity. Kaya ang buhay mo nagiging unguarded life. Kaya tandaan natin mga magulang, mga kapatid, like sa sanabi ni King David, Psalm 141 verse 8, ayaw niya na maging defenseless ang buhay niya. Make sure na ang nag-guard sa iyo is not the evil one, but God. Diba? Saan ka nakakita? Lalaki ka, pero nakipaghalikan ka sa kapwa lalaki. Babae ka, nakipaghalikan ka sa kapwa babae. Parang everything is okay. Parang it's normal for us. Diba? Kaya nga, tama yon. Kapag nagsasama kayo ng hindi kasal, hindi yan maganda sa tingin ng maraming tao. Kaya nga itong month na to may naglumapit sa akin. For almost 3 years na sila nagsasama na hindi kasal. Sabi ko sana next year pa kayo. Pero gayon, immediate yan. Immediate yan. Hindi po pwede nagsasama sa isang bubong na walang tinatawag ceremonial blessing from above. Mga kapatid. As if marami ngayon nagsasama na walang basbas mula sa Lord. As if it's okay. Di ba ba? And that is unguarded life. Unguarded life ang tawag nun. Na ang mga mali naging tama, mga kapatid. Yung parang, hindi lang parang kundi bumaba na ang moral life ng tao sa ngayon. Bumaba na. Kaya napapansin ninyo, marami na lumalabag sa salita ng Diyos because of unguarded life. That is what we call the work of the evil one. Ang masaklap ngayon, bantayan mo sarili mo. Nasa church ka, may harmony bang ginagawa mo sa church sa panloob mong pagkatao? Kasi mamalayan mo, ang iba na sa church pero malayo na sila sa Diyos. Hanggang lalabas na yan magmanifest, hindi mo na makikita yan sa church. Alam niyo bang pag-alis sa church, nagsisimula yan na nasa loob ka ng church, naglilingkod ka, pero pawala ka na. Ayan. At mahirap makabalik, mga kapatid. So make sure your life guarded sa mga sinasabi kong ito because there is danger of living a vacuum life. Bakanti buhay mo eh. Di ba? Walang prayer, walang word of God, walang cell group, walang pagsamba sa Diyos. Sino magre-replace niyan? Mga toxic na tao, toxic na binabasa, wala kang word, so iba ngayon ang babasahin mo. Ayan. Akala mo na-educate ang anak mo, pero ang papangit ng caricature. Di ba? Ang hahaba ng tenga, lalaki ng mga mata, pagkatapos haba ng dila, pero nagtuturo sa mga anak ninyo ng education. So tingnan ninyo mga kapatid, kumbaga dyan sa gadget, wala kang makikita dyan na ang demonyo nagpapakita ng sungay at kanyang mga buntot. Parang ang ganda pa ng dating. Pero hindi mo alam, pailalim. Ingat kayo mga parents at mga kabataan. May ginagawa ang demonyo na pandaraya. Hanggang mamalayan mo, lousy ang pagsamba kay Lord. OA ang paglilingkod kay Lord. Even parents, ganun na rin. Hindi mo alam, ang bahay nyo pala may sanib na ng dyablo. Wala nang word of God eh. So dito, isang reminder sa ating lahat, wala tayo sa Z generation o anumang generation X. Wala. Ang generation ngayon, mga kapatid, evil generation. Binanggit yan sa binasa natin ngayon. Anong generation na tayo ngayon? Evil generation. Last days na tayo ngayon. Ang mga babae ngayon, madali na silang ligawan. Tiningnan lang sila na kaagad. No? Wala nang kindatan yan. No? Magkasama, nagkaintindihan na, tanguan lang, sila na. Ganon ang evil generation ngayon mga kapatid. No? Matindi. Matindi ngayon ang ating panahon. It is a warning to all of us, kawawa ka kapag wala kang wall of protection.
Hindi mo binalyo yan. No? So, number 3, nakita natin ngayon, ganun mapanganib ang panahon ngayon. Kapag binasura ninyo ang mga basic lifestyle na to, kahit ang tagal mo na sa church, kinakain ka ng buong-buo ng dyablo pala. Hindi mo na mamalayan because your life is unguarded. Ayon. Isang wall of protection lang mawala sa iyo, nakakapasok ng dyablo diyan, kapatid. Kaya nga ang iba, sobrang mali ang iniisip. Sobrang mali ang saloobin. Sobrang mali ang mga pangangatwiran na ginagawang tama. At ang iba, feeling victim. Feeling entitled. Yun pala, may sanib na ng demonyo. Ayan. Wala ng humility, wala ng teachability, wala ng submission. Okay? Kundi ando na yung pride. Inside and outside yan sa church. Mga kapatid. Kaya itong mensahe na ito, isang reminder sa atin, we are now in the evil generation. And you must be careful. Evaluate your family. Start from you and your family. Anong pinagkabalahan ng pamilya mo ngayon? Yan. Number 3, the danger of living a vacuum life, you will compromise the truth. That's number 3. You will compromise the truth. Pag sinabing compromise the truth, pag nasa church ka, feeling ka rin Christian. Pag nasa labas ka, makasanlibutan ka din. Katulad yan ng tinatawag ng isang nilalang na hunyango. Pag sinabing hunyango, nang magamit ko yung term na to, saan ka man iba to, nakikibagay ka. That is compromising the Word of God. Hindi ka ma-identify kung Christian ka ba, o unchristian ka, believer ka ba, o unbeliever. Because kapag kasama mo unbeliever, umiinom ka ng alak. Pagkasama mo mga believer, banal ka. Hunyango tawag nun. Pagkasama mo unbeliever, nagmumura ka. Nangungutya ka. Pagkasama mo ang mga believer, ano ka, maka-Diyos. Ang tawag nun, bakante kasi lote mo eh. That is why you will compromise the truth. Hindi alam kung ano ka. Ayan. Kaya ngayon, kahit identity mo, hindi mo alam, babae ba ako o lalaki ako? Nalilito ka din. Why? Because you don't stand sa truth. Kasi ang truth hindi nagko-compromise. Ang tao ang nagko-compromise. Ayon. Kaya ang compromiser, okay sa kanya lahat, walang mali sa kanya. Parang katulad nito mga kapatid, no? Hindi naman lahat ng politician. May mga matino naman tayong mga politician. Ang mga politician, lahat ng relihiyon, tumatango sila. Kahit saan sila pumunta, okay sa kanila lahat ng relihiyon. Lahat ng tao, okay sa kanila, lasinggero, basagolero, mga tao na mga drug addict, okay sa kanila yon. Basta butuhin lang sila sa araw ng eleksyon. Ayon. Walang bawal sa mga politician. Kasi ang hinahabol nila, may buto sila eh. Ang tawag nun, compromised. Lahat ng kausap nila, okay yan. Compromise yun. So wala nang boundary. Hindi na ma-identify saan ang tama at mali. Wala nang pagsaway sa mga mali. That is compromising the truth. Compromising the truth. And that's the picture of people na walang pundasyon sa katotohanan. Kapag may pundasyon ka sa katotohanan, you know how to say no. Hindi ako po pwede dyan. Kasi alam mo mali yan. Ayon. Sa mga compromiser, okay ang sugal, okay ang alak, okay ang mga illegal gambling, illegal drugs, okay sa kanila yon. Ayon. Nagbibuild kunyari sila ng friend, pero gusto din nila yon. Pero sa isang tao na nagstand sa truth, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ayon. Now, matindi labanan sa time natin ngayon because we are now in the evil generation. Mga kapatid. Nasa evil generation tayo ngayon. Iba, pinapaganda pa nila, no? Millennial generation, kung ano pang generation. Isa lang ang puntahan nun. Nasa evil generation na ngayon ang panahon natin.
Kaya pag wala kang stand sa katotohanan, vacuum ang iyong pamilya, ikaw vacuum din eh, wala kang ang Word of God eh. Wala kang cell group, wala kang pagsamba sa Diyos, padampot-dampot ka lang. Kaya ang buhay mo, bakanting lote na tapunan ng basura. At yan ngayon ang cycle ng life ng marami. Unguarded, marumi. Ayan, marumi, walang nag-guard eh. Anyone, ina-accept mo sila. No? Kahit mga basura, ina-accept mo yan. At yun ang pinapractice mo sa buhay mo, kapatid. Kaya tandaan natin, ang isang compromiser, everything is okay sa kanya, kahit hindi tama. Basahin ko sa inyo ang Matthew chapter, o 2 Corinthians chapter 6, 14 to 16. Tingnan ko, pakita ko sa inyo yung dalawang verse. 2 Corinthians chapter 6, 14 to 16. Anong sabi dito? 2 Corinthians chapter 6, 14 to 16. Anong sabi? Do not be bound together with unbelievers. For what partnership have righteousness and lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Hindi nagpe-fellowship ang ilaw at ang dilim. Pag may ilaw, lumalayas ang dilim. Pag may dilim, lumalayas ang ilaw. Hindi mo pwede pagsamahin ang ilaw at dilim. Pag ilaw ka. Pag dilim ka, madilim ka talaga. Anong sabi dito? Anong fellowship ng light with darkness? What harmony has Christ with Belial? Or what has a believer in common with an unbeliever? Nakita niyo mga kapatid? Or what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. Just as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. So make sure, mga kapatid, kayong nakikinig ngayon, make sure ang nag-guard sa life mo is our God. At kapag ang Diyos ang nag-guard sa iyo, you know how to live a holy life. And you have no idols in life. Hindi mo ina-idol ang money. Hindi mo ina-idol ang mga material things. Only God ang pinaka-headship ng life mo. Dahil sinabi sa Matthew 6:24, ano sabi sa Matthew 6:24? No? Dito ninyo makita na God hates compromising life. Di ba? Matthew 6:24. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Kaya nga ang in-emphasize sa atin, sa purpose natin, love God with all your heart, soul, mind, and strength. Because you cannot serve two masters. May mga tao, dalawa ang pagmamahal. Mahal niya ang Diyos, mahal niya kayamanan niya. So dapat makita natin, Diyos lang ang ating pinaka-number one na dapat minamahal. At ang mga wealth or resources na meron ka, sumusunod yan sa gusto ng Diyos. Ayon. That is why you are faithful in returning what belongs to God, kasi mahal mo ang Diyos eh. Pero pag hindi mo mahal ang Diyos, nandadaya ka din sa resources mo. At hindi mo binabalik ang para sa Lord. That is compromising the truth. Kasi sabi diyan, you cannot serve God and wealth. Kaya dito nyo maintindihan mga kapatid, bakit kaya tayo nagbabalik ng ating ikapo? Kasi sign niya na ang Diyos ay mahal mo. Pag hindi ka nag-iikapo, mahal mo kayamanan mo. Ayaw mo mabawasan eh. Di ba ma? Kaya congratulations sa until now are faithful in returning what belongs to God. Alam niyo ang sign ng tao hindi nagtatides? Mahal niya ang kanyang wealth. Ang sign ng tao na nag-iikapo, mahal niya ang Diyos na may-ari ng buhay niya. Ayaw niya ma-compromise ang katotohanan. Kaya dapat nakita nyo ngayon to mga kapatid, ito yung katotohanan. Hindi ito yung gagawa ka lang ng sarili mo. But your gauge in life, your guide in life, is your manual, and that is the Word of God. Ito sinasabi ng Bible, susundin ko to. Hindi yung sinasabi lang ng sarili ko.
Kaya dito nyo makakita, mga kapatid, that's the danger of living a vacuum life. Ang taong vacuum ang buhay, everything for him is okay. Lahat hindi siya humihindi. Yes siya sa lahat. Hindi niya matanggihan ang mga mali. That is compromising the truth. Because we are now in the evil generation. So naway nakita nyo ngayon, bantayan natin buhay natin, sarili natin, kasi maapektuhan ito pati pagkatao natin at pati pamilya po natin, mga kapatid. Dito nyo makita ang kahalagahan ng discipleship, ng training, na ang iba binasura ito at hindi niya alam na nanahan na ang dyablo sa isip at puso niya. Biro mo ang isip at puso mo puno ng toxic. At tinapon mo sa mga anak mo. So mga anak mo rin, toxic na din. Hindi na nila makilala ang tama at mali. Mga kapatid. So makikita natin, naging idolatrous na rin ang karamihan. Hindi na Diyos ang sinasamba. Idolatrous, bakit? Material things. Idolatrous sa mga resources. Naging idolatrous sila sa kapwa-tao. Sino yung pinag-ubusan mo ng oras, yun ang idols mo, kapatid. And that is compromising the truth. That's the danger of living a vacuum life. Kaya sa ating pagtatapos, letting your life exist in a vacuum invites a messy existence. Diba? Ibig sabihin, magulo ang buhay kapag may vacuum. Nag-invite ka ng isang maruming pag-i-exist sa mundong ito and allows the evil one to dominate your life. Kaya begin building walls of protection. Through what? Daily prayer, Bible meditation, cell groups, and simbahay. Yun ang nakita ko maging walls of protection natin. Kung gusto mo na maging maayos, malinis, mapayapa, puno ng kapayapaan na pamumuhay, start to build walls of protection in your life. Don't allow to prolong the vacuum of your life. Huwag mong hayaang humaba na ang buhay mo puno ng vacuum. Nalabas-pasok ang diablo dyan dahil hindi guarded na ng Diyos. Hindi ka nagpapaturo, hindi ka nagpapamentor, hindi ka nagpapadisciple. Labas-pasok diablo dyan sa buhay mo. Because you accept what is wrong. And you accept also what is right. Wala kang tayo, wala kang paninindigan. Naway ang mensaheng ito, it's a warning to all of us. Decide for yourself. Sino ang nagahari sa buhay mo? Are you living in a vacuum life? Or God is the one who guard your life? Bago tayo mag-closing prayer, tinatawagan natin ang ating CGS Philippines worship team. Thousand times I fail, still your mercy remains. Should I stumble again, till I'm caught in your grace, everlasting, your light will shine when all else fades, never ending, your glory goes beyond all things. Above all else, my purpose remains, the art of losing my
justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out, Lord. My soul cries out. My soul cries out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out from the inside out. Lord, my soul cries out from the inside out. Lord, my soul cries out, move through our lives today. Let's declare. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out. Ayaw namin na kami lang ang maliligtas. Ang buong Las Piñas, Panginoon, iligtas mo. November 9 is your day. Thousands of people will come to you. Lord, gamitin mo kami. Lord, send us.
Let us pray. Father God, maraming salamat sa umagang ito. I pray, lahat na nakinig ngayon, Panginoon, hindi kami papayag na bakante ang aming buhay, na walang kumikilos na makapangyarihan sa aming puso at isip. Lord God, marami ng evil family ngayon because we are now in evil generation. Binasura ang Biblia, binasura ang prayer, binasura ang cell group, binasura ang simbahay, and marami open, O God, sa mga toxic at walang depensa ang mga buhay, even inside and outside of the church. I pray in Jesus' name, O God, ng mensaheng ito magiging isa sa mga bukas na kaisipan sa aming lahat, na we must start to build protection in our life for the next generation and for our also, O God, na kami din ay maging matibay, na hindi maging biktima at pasukan ng 7 demonyo ang buhay namin. I pray, Lord God, na hindi evil ang magmanifest sa buhay namin, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakita namin ang panganib ng isang bakanting puso at isip. Everybody's welcome. Ngunit kapag may prayer life kami, may devotion kami, may community of cell kami, meron kaming winning soul, meron kaming pagsamba, hindi makakapasok ang masamang espiritu sa buhay namin. I pray, Lord, na mangyari sa lahat ng mga nandito, na we will value the basic lifestyle in us. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Doing everything I want, doing everything